Ang lahat po ay magsitayo at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin po natin unang-una ang agarang paggaling ng ating Santo Papa Francisco. Gayon din ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya.
Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masasamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at napapadpad kung hangi umiihip. Ang taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanmay ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong malaban sa hirap na pabuhay. Sa buong Diyos ang liwanag, sa Diyos ay Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at sa kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin.
upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Bakit po napunta sa impyerno ang mayaman? Lahat ba ng mayaman ay papuntang impyerno? Taas nga ho ang kamay ng mayayaman. Wala. Patay ang koleksyon. Walang mayaman. Kung titingnan natin ang buhay ng mayaman, kilala niya si Abraham. May kakayahan siyang tumawag ng Amang Abraham. Kaya maaaring itong mayamang ito ay maninimba rin. Itong mayamang ito ay nagdadasal rin. Kilala niya at alam niya ang langit at ang impyerno. O kung siya'y nagdadasal, kung siya'y nagsisimba, kung kilala niya ang mga santo ng simbahan, abay bakit siya nasa impyerno? Kayo po bang mga taga-kabanatuan ay kilala ninyo ang mga santo ng simbahan? Napakarami ninyo kayo yata ay 8 bus ngayon no? Si Father Kevin po ay kaklase ko sa seminaryo sa San Carlos. Kilala nyo ba ang mga santo ng simbahan? Kayo gahoy nasimba lagi sa inyo? Oo. Kayo nagdadasal lagi? Ay siya pa sa impyerno rin kayo. Bakit? Kilala ng mayaman ang pananampalataya. Pero kilala niya rin ang mahirap. Kilala niya si Lazaro. Alam niyang sa kanyang kayamanan, mayroong mahirap na namumulot ng mumu sa labas ng kanyang bahay. Pinagalitan ba ng mayaman si Lazaro? Hindi. Pinagtabuyan ba niya? Hindi. Ay anong ginawa ng mayaman kay Lazarong mahirap? Wala. Yun ang nagdala sa kanya sa impyerno. Kapag wala kang ginagawa sa pangangailangan ng mahirap, pa sa impyerno ka. Kapag ka iniisip mo na sapat nang magdasal, sapat nang sumimba, sapat nang magpilgrimage sa Padre Pio, ay siya, kulang ho iyon. Maraming mahirap sa paligid. Mahirap ang pamumuhay, mahirap ang katayuan, mayroong ibang mahirap kausap,
mahirap pakisamahan, mahirap din ho ang mga yan. Lahat ay may pangangailangan. At kung anong gagawin mo sa pangangailangan ng kapwa, yun ang magsasabi sa huli kung saan ka pupunta. Abangan nyo ito. Ito kayo unang yung simbahan, mga taga-Kabanata. Unang simbahan ninyo. Oh. Ilang simbahan pa ang pupuntahan ninyo? 6 pa. Abangan ninyo ang maghapon. Ito ho ay totoong nangyayari sa lahat ng sumisimba. Abangan ninyo ha. Oh, mamaya, bago kayo umalis, mayroong kulang na 2 sa inyong bus. Tingnan ko kung hindi uminit ang ulo ninyo. Oo. Alam nyo kung nasaan? Namimili. Oo. Abangan ninyo ang inyong sarili. Marami na hong nangyaring ganyan. Sumimba, nagdasal, ay hindi pa nalabas, magkakagalit na. Magkakaaway na. Yun ang paalaala ng mabuting balita ngayon. Wawalain mong saysay ang iyong pagdadasal, sasayangin mo ang iyong pagsimba, wawalan mong kahulugan ang iyong mga ginagawang mabuti sa simbahan, kung pagkatapos nito'y hindi mo maiparamdam sa iba ang Diyos na iyong sinasamba. Kulang ang pagdadasal, kulang ang pagsimba, kung tayo ay kulang sa pangangailangan at pagtulong sa ating kapwa. Kaya ang paanyaya sa atin ng mabuting balita at ang paanyaya sa atin habang tayo'y patuloy na naglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, unti-unti nating tulungan ang ating kapwa sa kanilang mga pangangailangan. Yan ang kahustuhan ng gawaing kabanalan. Huwag na huwag ho kayong titigil sa pagdadasal. Huwag kayong titigil na nakasimba lamang kayo. Huwag kayong titigil na nakabisita lamang kayo sa mga simbahan. Kulang ho ang kabanalang iyon. At maaaring hindi tunay na kabanalan iyon. Sapagkat ang kahustuhan at ang tunay na kabanalan ay yung kapag nakita mo si Kristo sa iyong pagdadasal, maibabahagi mo siya sa iba sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang pangangailangan. Maraming Lazaro sa ating buhay. Iba-iba ang muka ng Lazaro sa ating buhay. Iba-iba rin ang muka ng pangangailangan ng mga Lazaro sa ating buhay. Sana po, habang ating tinatanggap at nakikilala si Kristo sa ating mga ginagawang kabanalang pangsimbahan, unti-unti rin natin siyang maibahagi sa pagbibigay natin ng pangangailangan ng ating mga nagdurusang kapwa-tao. Kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng pusong tulad ng sa iyo. Yung may pagtulong at pagnanais na maibsan ang pangangailangan ng aking kapwa. Nawa po sa aking ginagawang kabanalang pangsimbahan, ako'y maging husto at maging ganap sa pamamagitan ng aking pagbibigay tulong, pagmamahal sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humingi
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ng aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay, upang ginaganap namin na maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manalang iyong pangalan, manalang iyong kaharian. Langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Inarangilan ng lahat ang naparito mong anak. Siya siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagwalakan at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininis-nisang esposo, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal, lalo na si Padre Pio na aming pintakasi, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalan, para magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami iparintulot sa tukso, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa sa Kanya'y nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inakay sa luntiang pastulan, tupay hanap mo kumawag libang. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking moot at tanggulan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay mayroong pagdadasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ikatlo ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayon din naman tuwing araw ng Sabado, tayo po ay mayroong maghapong pagpapakumpisal, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Samantalahin natin ang mga ganitong pagkakataon upang makapagbalik loob at makapanalangin sa Panginoon. Ngayon pong darating na linggo, ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras po ng healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis. Una ay sa ikasiyam ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Asobispo Gilbert Garcera, at sa ika-anim ng hapon, pangungunahan ni Father Eric Yabut ng Diocese ng Cabanatuan. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahang makiisa. Kaugnay po nito sa araw ding iyon, simula ngayong Marso, mula ika-8 ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, malugod na ipagkakaloob sa inyo ng pambansang dambana ang iba pang mga gawaing ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling at direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin po nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo tigit sa mga kapatid nating kapuspalad at nangangailangan. Kaya po sa inyong mga nananais magpakonsulta, kayo po'y magpalista sa ating opisina para sa mga reservations. Minarapat po nating ibaba, yan po nasa inyong unahan sa may salamin, yan po ang pinakamalaki nating first class relic ni Santo Padre Pio dito sa ating pambansang dambana. Yan po ay tela
na may bahid ng dugo ni Padre Pio, ginamit niyang pamunas sa kanyang mga kamay nung siya'y nabubuhay pa. Sa bandang likuran naman, naroon po ang isang guwantes ni Padre Pio. Ginamit niyang pantakip sa kanyang may sugat na kamay, yan po may bahid din ng dugo. At sa ilalim ng ating kampanaryo, sa bandang likuran, nariyan po ang ating mga first class at second class relic ni Santo Padre Pio. Nawa po, lalo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay maakay at madala ni Padre Pio patungo lagi kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nais nating i-welcome ang lahat ng mga pilgrims sa araw na ito, lalo tigit ang grupo ng mga taga-parokya ni San Vicente Ferrer sa Diocese ng Cabanatuan sa pangunguna ng ating paring kasama ngayon, Father Mark Kevin Salak. Palakpakan po natin sila. Pagkatapos po ng banal na misa, isusunod kaagad ang pang-umagang panalangin. Kami po'y nakikiusap sa mga nais na magpa-picture sa bandang unahan. Tatapusin po muna natin ang pang-umagang panalangin kung kayo nais magpa-picture dito sa unahan ng ating dambana. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging magmahal sa nangangailangang kapwa. Salamat sa Diyos. Ngamitin sa paglinang laging langit, tunay ng hirap at danan, kanyang pagmamahalan
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating umagang panalangin. Magandang umaga po. Tayo po yung magsisimula na sa panalangin pangumaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya aawitan, ating papupurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng may awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay Panginoon, napakadakila. Ang dakilang hari, higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niya mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Panalangin sa umaga. Tayo pong lahat. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula ay pagkakataong alay. Hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkaing nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal, upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot nami alisin, iyong lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayot sa buong araw, pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Panginoon ng Israel, ikaw na nangungunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin, kami ay tulungan.
Ang iyong pag-ibig iyong ipadama sa angkan Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mo lakas kami iligtas sa hirap at tubusin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Makapangyarihan Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo kami sa tuwi-tuwi na itinapay ang luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo sa aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami bakahin. Iyong tinulutan kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas saka itinanim. Sa lupang dayuhan matapos ang tao ro'y palayasin. Ngunit linisin mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nagugat ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti at ang kabundukay kanyang naliliman. Mga punong sedro'y naliliman pati na ng sangang malabay hanggang sa ibayo. Sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy ang mga bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo sa iyong iligtas. Yaong punong yun ay pinalago mo't iyong pinalakas. Ito ay sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa iyong kagalitan na iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay pinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadamo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay, ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Kayo na po. Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin niyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal na Israel. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin itong hanggang sa dulo ng daigdig. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Masiglang awitan ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa.
hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos. Batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos di ito na sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika ng aking narinig, mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket, iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ikaw tumawag. Tinugunting kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaang, ang sariling gusto nila ay siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipunin. Silang namumunhi sa akin napupuot. Ang magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila ay walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Kayo na. Pagbasa mula sa aklat ng Hari. Ito ang bayang hinirang ninyo. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel. Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo at walang iba ang humirang sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa lupa upang sila'y maging inyo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Pangkalahatang panalangin, si Kristong Panginoon ay dumating sa atin bilang liwanag ng sanlibutan upang tayo'y tumahak sa landas ng Kanyang liwanag at hindi sa kadiliman ng kamatayan.
Papurihan natin siya at ating sabihin. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Diyos ng awa, tulungan mo kami ngayong umunlad sa pagtulad sa iyo upang kaming nagkasala dahil kay Adan ay muling makabangon sa pamamagitan ni Kristo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay upang kami mamuhay sa katotohanan at umunlad lagi sa iyong pagmamahal. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Turuan mo kaming maging matapat sa iyong paghahanap sa kabutihang panlipunan alang-alang sa iyo, upang ang iyong liwanag ay sumilay sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan mo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Hipuin ang aming mga puso upang hanapin ang iyong pakikipiling ng lubos-lubusan at maituwid ang aming mga pagkakasalang labag sa iyong karunungan at kabutihan. Ang iyong salita naway maging ilaw sa amin gagabay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod na pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa amin gagabay. Atin pong dadasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin, Amang makapangyarihan, kung wala kaming magagawa sa tulong ng iyong Espiritu. Tulungan mo kaming malaman ang tama at maging masigasig ng iyong kalooban ang aming magawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat.